Alright, good morning, good day, good evening, good afternoon kung saan lupalop man kayo naroroon. Yan. So, it's Brian again of Kid and Dad Moto Vlog. So, yan, napaka-presko po ng ating background ngayon, ng ating view. Ayan, tingnan po natin yung ating napakagandang mountain view. Tapos, if I'm not mistaken, Laguna de Bay na po yung banda ron. Yan. So, nasan po ba tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Ternate, Cavite, papuntang Cabiang Tunnel. Yan. So, naisipan namin ni Kid na mag-ride. Actually, ang original plan namin is mag-fishing sa Valenzuela. Tapos, nagbago yung isip namin and then nag-decide kami na Tagaytay. magtatagaytay. Yan. So, however, dahil malapit naman na yung Tagaytay dito sa Ternate, Cavite, and mas madalas kaming nakakapasyal sa Tagaytay, so we decided na dito na lang muna magpunta sa Cabiang Tunnel dito sa Ternate, Cavite. After naman nito, pwede naman kami mag-loop and pumunta sa sa Tagaytay. So bali yung plan namin. After namin mag Cabiang Tunnel, diretso kami ng Tagaytay, and from Tagaytay doon na kami uwi ng Quezon City. Ayan. So ayan, I also took this opportunity yan para magbigay ng first impression, short-term ownership review nitong ating bagong Triumph Street Triple 765 RS. Yan. So si RS po yung top of the line sa Street Triple series. So meron silang Street Triple R, Street Triple S. So bali yung Street Triple S yung pinaka entry level, and then susunod yung Street Triple R with some added goodies, and of course etong RS which has all the bells and whistles ticked. Ayan. So pag-uusapan natin later on yung kung ano ba yung kanyang mga specs and features along with our mga short experiences ng pagmamay-ari nito. So bali wala pang 1 week sa ating itong bike na to. So ayun, sobrang iksi lang talaga, as in eto, at least na ride natin siya na medyo mahaba-haba, and naka-gather tayo ng konting information about sa kung paano mag-behave si S Triple RS and so on and so forth. Yan. So, uunahin po natin pag-usapan yung kanyang mga specs. Yan. So, huhugutin ko na yung aking cheat sheet. So, hindi ko pa siya ganun kabisado. So, kailangan tingnan natin siya sa papers kung ano ba yung kanyang mga specification. Yan. So, ang engine po niya ay 4-stroke inline 3-cylinder DOHC 4 valve per cylinder. Yan. So napaka-special po ng tunog ng inline 3-cylinder. Medyo kakaiba siya sa inline 4 and of course sa mga twin cylinder. So it's somehow in between, syempre 3 cylinders and for me, sobrang nagustuhan ko nung tunog niya. Napaka-exotic ng tunog niya. Actually, sa mga reviews na napapanood natin, napaka solid din ng mga reviews nila about sa sound notes ng na pinoproduce ni S Triple RS. Ayan, and gustong-gusto nila yung tunog nito. Napaka-special nung tunog niya. Ibang-iba talaga siya sa tunog ng inline 4. Ayan, and meron po siyang 765cc. Yan, so saktong-sakto po siya, 765. Walang sobra, walang kulang. Liquid cooled. Yan, and ang kanyang lubrication ay wet sump, or umiikot po yung engine oil doon sa loob ng mechanism ng mga engine kasama yung kanyang clutch. And ang max power niya, they are claiming 121 horsepower. Yan, at 11,700 RPM. And max torque naman is 57.8 pound-foot. Yan, or 77 Newton meter at 10,800 RPM. Yan.
Ayan. At 6 speed siya. 6 speed, and then ang kanyang frame ay aluminum beam, twin spar. Yan, 2-piece high pressure die cast. Ang front suspension niya, yan pakita natin. Showa 41mm upside down big piston fork or BPF. Yan, adjustable po lahat niya, fully adjustable ang kanyang compression, ang kanyang rebound at ang kanyang preload. Yan, fully customizable po siya. And then ang kanyang rear suspension naman, yan isa sa mga goodies ng RS version is yung kanyang O-Lins na specifically made for Triumph bikes. Yan. So ano yan, STX, O-Lins STX, yan na para dito talaga sa motor na to ginawa. Front brakes, yan, so isa rin sa pinagyayabang ni Street Triple RS yung kanyang front brake, which is a Brembo M50 4-piston radial monoblock calipers. Yan, napaka-special po nitong caliper na to. Napaka high performing at napaka surprise. Yan, hindi ka mabibitin dito whether you use it on the road, you use it on the track. This will really give your needs pagdating sa braking power. Yan. So napaka-importante po niyang braking power, no, niyang ating brake system, since kahit gaano kalakas yung motor mo, kung pangit yung inyong braking system, you will not perform well sa kalsada man o sa track. Ayan. And susunod naman po natin ay yung kanyang rear brake. So yan, so Brembo rin po yung kanyang rear brake, single 220mm fixed disc, Brembo single piston sliding caliper. Although single piston lang po siya, for me hindi na rin ako nabibitin sa kanya, no. Napaka solid na rin ng kanyang biting power, and hindi naman po ako nabitin sa kanya even just a tad bit. So okay na okay pa rin siya. And 17 inches ang kanyang wheels, both front and back. 120 yung nandun na yung order natin yan. So bibilisan na lang natin para makakain na tayo. Ayaw naman natin na lumamig yung ating pagkain, no? Yan. So 120 by 70 yung likod and 180 by 50, 120 by 70 yung harap and 180 by 55 yung likod. Napalitan na ng gulong to, hindi na I know hindi na to yung kanyang stock, however same pa rin yung specification na pinalit nila. It's still 180 by 55. Ayan. And what else? Fuel capacity, yan, 17.4 liters. Napakalaki, napakasapat, sapat para sa mga long rides. And based sa aking short term use ng nitong Triumph, napakatipid po niya, no? Napaka-economical niya as compared to my previous bikes na meron ako mga bikes na nag-average lang ng 8 liters per kilometer, may 10 liters per kilometer, 12 liters. This one, they are claiming, may mga nabasa ako sa Google na they are claiming around 21 kilometer per liter. Based naman sa personal experience natin, parang mga around 65.5 kilometers per liter yung kanyang average. So it's still a very good number pagdating sa fuel consumption and fuel economy. And seat height, last na lang, seat height, 825 millimeters or 32.4 inches. Yan. So susubukan nating umupo para magkaroon kayo ng idea on how I look like pag nakaupo dito. I'm 5'8 po. Ayan. So pagka inupuan natin siya, as you can see, flat-footed po tayo, no? Even without holding the handlebars. Yan. So hindi po kayo magkakaroon ng problema pagdating sa seat height. So this is somehow an Asian friendly
bike. Yan. Napakaganda nung kanyang seat height. Ma-enjoy mo talaga siya. Hindi ka sa kanya mapapagod pagka nakasakay ka na kasi mapa-flat foot mo nga siya. Ayan. And yung kanyang weight, no? Ayan, parang mga around 165 or 69 kilograms, dry weight po 'yun. So it's very very light. Yan, for this size of big bike, no. Ayan, so maganda yung kanyang weight distribution. Kapag ginaganyan ko siya, it feels like yung kanyang weight ay equally distributed and walang parang point na mas mabigat dun sa isa. So it's very very balanced. Yan, napakaganda ng kanyang weight distribution. Ayan. So isa pa nating pag-uusapan, yan, wala doon sa spec sheet. Yan, lapit ka na. Etong kanyang isa sa pinaka-special din na part sa kanya, yung kanyang brake master cylinder. Ayan, so it's using an MCS 19.21 Brembo master cylinder. So ano nga po bang ibig sabihin niyang MCS 19.21 Brembo master cylinder? Ano lang naman po, no, si Triumph lang naman, si Street Triple, I don't know with the other models of Triumph, but si Triumph Street Triple or maybe si Speed Triple din, ganyan din yung nakakabit sa kanya. So siya lang, and Ducati Super Leggera lang yung mga bikes na lumabas from casa with the MCS equipped as the brake master cylinder. Yeah. So napaka solid po ng performance niyan. It's already a race brake lever, brake master cylinder, I mean. So hindi rin po kayo bibitinin ito pagdating sa stopping power. Yan. And yan. So as you can see, ito yung ating bike. It's a pearl white. According dun sa nakuna natin itong bike na to, dalawa lang po itong pearl white na colorway dito sa Philippines. So it's somehow a limited edition or a limited color, no. Medyo may mga ikinabit na rin pong accessories dito. Like ito pong kanyang crash bar. So it's an OEM Triumph accessories. Yan, meron din kinabit dito na bobbins, paddock bobbins. Yan. So this is also this is also Triumph OEM accessories. Tinail tidy na rin. Ayan, naka-tail tidy na rin. I don't know if anong brand yung kinabit nilang tail tidy. Hindi ko pa masyado na-check yung part na yan. And ito yung isa sa pinaka-special na kinabit nila dito sa bike na to, which is yung kanyang exhaust. Yan. So, it's an SP Engineering Performance exhaust. It's a UK brand, British brand. So, bagay na bagay dito sa Triumph, no, which is UK made or British made. Yan. So bagay na bagay yung SP Engineering exhaust, and napakaganda niya, full carbon po yan. Yan. Hindi pa po yata dinidelete yung catalytic, and I like it that way kasi napakaswabe ng kanyang tunog. Hindi siya masyadong bulahaw, and pag binibigyan mo siya, napaka-special ng tunog niya. Siguro dahil na rin dun sa kanyang end can, which is yung SP Engineering na yan. And yan, na-try ko na rin siya sa Twisty sa Marilake. Napaka-solid ng experience niya. Actually may part doon which is yung Palo Alto. With my previous bikes, medyo nahihirapan ako doon sa Palo Alto na lean, mag corner, and mag knee drag. However, nung inakyat natin to for the first time, pag
pagpasada ko ng Palo Alto, right away na pasayad ko yung tuhod ko. So it equates lamang na napakaganda ng kanyang handling and performance yan. So sa ibang mga part ng Tanay Rizal or ng Marilake, sobrang na-enjoy ko rin siya. Yung kanyang lean angle is somehow napakaganda na rin. However, hindi pa nakatune sa akin yung suspension nung first time na inakyat ko siya. So this time na-tune ko na siya. I'm looking forward to a much better handling and performance pagka inakyat uli natin siya sa Marilake. Actually dito sa papuntang Cabiang, napakarami ring twisties dito, so matetesting din natin siya mamaya. However, kasama natin si Kid, angkas natin si Kid, so medyo it's a different scenario pagka single lang akong nakasakay sa kanya. However, ma-feel pa rin natin yung difference for sure. Ayan. And tingnan din natin yung kanyang itsura, yung kanyang front end. So this is the very iconic looks ng Street Triple lineup, yung kanyang bug eyes. Ayan. So kahit yung mga bagong models po niyan, ganyan pa rin siya, bug eye pa rin, pero iniba na, medyo mas aggressive na yung mga newer models. And well, para sa akin napaka-special naman nila lahat. Although if given a chance, siguro syempre mas gusto ko yung mas modelo, mas ano siya mas aggressive yung looks niya. And ano pa ba? Yung kanyang engine temperature, unlike sa mga previous bikes natin, especially yung ating Ducati 899 Panigale, which is known for its very bad temperament, or yung kanyang very bad temperature reading. And this one is very comfortable and very reliable pagdating sa kanyang engine temperature. Never tumaas ng kalahati ng coolant reading yung temperature nito, even when stuck in a traffic. Yan. So napaka-importante nun, no? Kasi with the bike na medyo bad sa temperature, kapag naipit ka na sa traffic, medyo kakabahan ka na. So hindi maganda yung feeling na parang may iniisip ka aside sa pagra-ride, no? So mas maganda nakafocus lang yung enjoyment mo sa pagra-ride and wala kang iniisip na kung ano man. And so with this one, ganun yung feeling ko dito, napaka panatag ng loob ko. And isa pa yung kanyang suspension, since napakaganda ng kanyang front and rear suspension. Sobrang solid ng experience namin ni Kid dito sa bike na to when it comes to suspension. It was able to handle even the roughest road na nadaanan namin. Talagang ina-absorb niya yung lubak-lubak, and you can really feel na napaka-special nung kanyang suspension. Yan, sobrang parang hindi matagtag, hindi ka mapapagod sa kanya, and you will feel really comfortable. Yan. Yung seat naman, sakto lang naman. Hindi siya ganun katigas, hindi rin naman siya ganun kalambot. And dun sa ride namin from Manila papunta dito sa Ternate, Cavite, medyo sumakit lang ng konti yung pet namin dalawa, no. Hindi naman to the point na parang you will feel uncomfortable, pero still medyo sumakit siya. So that's sana medyo mas comfy yung kanyang seat doon sa mga susunod na models. Ano pa ba? Yung kanyang dash, yan, pakita na rin natin yung kanyang dash. Actually, isa to sa pinagmamayabang ni Triumph, kasi yung dash niya is one of the leading sa mga pagdating sa mga display panel. So makikita nyo, TFT na siya, full color display, and napakaganda ng kanya resolution. Talagang pinong-pino yung kanyang pixels. Ayan, and ang dami mong magagawa sa kanya kasi ayan, lahat nung kanyang mga info ay
readily available na makikita mo doon sa kanyang display. Yan, right away. So pakita natin isa-isa. Yan yung style nung kanyang interface. Yan, so style 01, style 02 palitan natin just for you to have a look at it. Yan, style 02 and then style 03. And marami pa siyang mga iba-ibang theme. So hindi na natin papakita lahat, no. Auto contrast and then high contrast. Auto contrast pag depende sa ambient lighting, nagbabago yung display niya. Thank you po. Ayan, ready na raw yung pagkain natin. Nag-iiba yung kanyang display. Pagka madilim siya, nagda-dark mode siya. Pagka maliwanag siya, nag-high contrast mode siya. Ayan. And then, yan, fuel consumption niya. Trip 1 and trip 2. Yan, and then yung coolant temperature niya. Ayan. And then may lap timer din siya. Tapos ito yung kanyang speedometer and yung kanyang RPM. Yan. Andito yung kanyang orasan, tapos yung temperature sa surrounding. And ito yung kanyang ride mode. Tapos nandito yung gear indicator. Ayan. All of the settings do sa kanyang display panel are controlled by this multi-directional joystick. Pati ito, yan. And then this one. So hindi na natin iisa-isahin yung kanyang mga functions. Kasi yun nga, nandyan na yung pagkain natin and lalamig, sayang naman, hindi natin may enjoy. Ayun lang, so ayan, hopefully may natutunan po kayo. And ayan, doon sa mga nagbabalak po na kumuha or bumili ng street triple bike, it's a naked bike nga po pala. Ayan, it's very good for track days din. Ayan, so I highly recommend po yung model na yan. Sobrang solid po. And ayan, and hindi po kayo magsisisi do sa pagpili dyan sa bike na yan. Ayan. So ayun lang, it's Brian again of Kid and Dad Motovlog. Yan, silipin natin uli yung ating view dito sa likuran. Alright, so from Ternate, Cavite, dito sa Monte Alto, Bulalo and Seafood Resto, it's Brian of Kid and Dad Motovlog. See you on the next video. Peace. Love y'all.